Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista ay isinilang na magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Binigyan nga ng pansulat si Zacarias at isinulat niya, Juan ang kanyang pangalan. Alam po ba ninyo kung bakit? Sapagkat ang kahulugan ng Juan ay mabiyaya ang Diyos, mapagpala ang Diyos. Ito ang ipinangalan nila sapagkat nabiyayaan sila ng Diyos sa kanilang katandaan at inalis ang kanilang kahihiyan. Bago po kami magmisa, nag-uusap kami ni Monsignor Coronel at maraming mga pari nakapaligid. Nagulat ako. Ang dami na pala ng mga kapwa pari at mga estudyante ko pa ang namatay sa COVID-19. Ang Caritas Manila po, nung una pa, pakinggan ninyo ito, 1,300,000 ang naipamahagi sa ating mga tao dito sa Archdiocese ng Maynila. Panawagan sa atin ng pandemic na ito, magbalik sa Diyos. Patatawarin ko sila at pagagalingin ko ang kanilang bayan. Napakahusay na propeta ni San Juan. Ngunit ipinahayag niya ang napakalaking pag-asa para sa bayan ng Diyos. At lalo na po nang ituro niya si Kristo. Sabi niya, etong kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan. Alalahanin natin, si Jesus Nazareno ang ating pag-asa. Si San Juan Bautista, Huwag lamang sisimba, napakaganda at pinakamaganda yan. Huwag lamang papaid sa paa ng Pong Nazareno. Ginagawa ko rin po yan tuwing Biyernes. Huwag lang yun. Ngunit kasabay nun, ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos na nagpapahinto ng kasamaan at nagbibigay ng Kanyang biyaya. Orasio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan niyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod niyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito, nang maging lubusang ligtas na ang lahat
sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan niyo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan niyo ang mga lumilingap sa may sakit ng malakipan ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban niyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang niyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin niyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban niyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa inyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa inyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magsitayo po tayo at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating nailarang. Tangayin ako niyan, inirang gawang inihigatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nagsisimula po tayo, nasa karaniwang panahon po tayo. Nagsisimula po tayo ng panibagong buwan ng Hulyo. Unang Huwebes, ito'y paalala na papahalagahin natin ang selebrasyon ng banal na misa. At ako'y pari, unang Huwebes, sinasariwa ang pangakong ipagdiwang ang misa, sapagkat ang misa, pagsasangayon ng sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo, at tayo tinatawag sa isang partisipasyon upang siya'y mahalin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko Sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak. Sa liwanag mong kaloob, wag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim
at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon, anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli si Abraham kay Abraham, ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon, ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalimas sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, ang puon ang tinatawag ko at ako ay nagsusumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapaghinuhod. Ang poon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Nung ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Magsitayo po ang lahat.
Pinasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskriba na roon, nilalapastanganan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali, ang sabihing ipinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at tumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tayong may kapangyarihan magpatawad ng makasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong unang Huwebes ng buwan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Panginoong Hesukristo. Talagang mahiwaga ang Diyos. Kakaiba ang kanyang pag-iisip. Hayaan natin ang Diyos maging Diyos. Tayong tao, wag natin ipitin, ikahon ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, aklat ni Henesis, minsan, magiging tatay pala ako, magiging lolo pala ako ng maraming mga bansa, maraming magiging anak ko. Ang ating unang pagbasa, ang matinding pagsubok kay Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham, "Kunin mo ang kaisa-isa mo, ang minamahal mo, ang tinatangi mong anak na si Isaac. Dalihin mo sa bundok, magdala ka ng kahoy na bubuhati niya." Alam ni Abraham ang ibig sabihin nito. Paano ito? Akala ko ba magiging maraming anak ako? Kung isip lamang ang paiirali natin. Paano mangyayari yun? Si Abraham nagtiwala, sumunod, tumalima. At katulad ni Kristo, na paakyat sa bundok sa Kalbaryo, si Isaac may kahoy sa kanyang balikat, umaakyat ng bundok Moriah para sa pag-aalay. Ang Diyos talaga sa mga umiibig sa Kanya, sinusubukan kung talagang wagas ang pag-ibig. At alam naman natin ang kwento. Ay, may dumating na anghel. Up. Itigil mo na.
Nakita na ng Panginoon kung gaano kadalisay ang iyong pananampalataya, hindi mo na kailangan ialay. Sabi ni Isaac, saan yung ialay? Buti na lang merong isang hayop na naipit doon sa mga sanga. Yun ang inialay, hindi si Isaac. Pero ito, hayaan natin ang Diyos maging Diyos. Huwag nating questionin. Iniisip, kailangan maging ama ako. Kailangan maging buhay ang aking anak. Kung kinukuha ng Diyos, lumalaban ang ating lohiko. Ganon din sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, mga may nag-iisip, paano mangyayari yan? Diyos lamang ang makakapagpatawad. Naipit doon yung utak ng mga matatalino. Diyos lamang ang makapagpapatawad. May mga kaibigan ang paralitiko. Yung paralitiko walang ginawa, hindi lang nagmakaawa, nakahiga lamang, pasibo. Ang pananampalataya, yung mga nagmalasakit, kasi kilala nila si Jesus, magpapagaling. Gusto nila yung kaibigan nilang paralitiko. Medyo mabigat yung paralitiko. Siguro kasing timbang ko, kaya kailangan ng maraming magbubuhat para ihirap kay Jesus. Yun po. Matindi yung pananampalataya, hindi ng paralitiko, kundi yung mga kaibigan niya. At doon, sabi ni Jesus, pinapatawad na mga kasalanan mo. At mabalik ako doon sa diskusyon. Upang patunayan sa inyo na ang anak ng tao ay may karapatang magpatawad. Ito, sabihin ko na lang, ganun din ang ibig sabihin. Tumindig ka, kunin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Yung mga tao, wala pang ganun nakita. Ibig sabihin, napatawad na ang kasalanan ng paralitiko. Ang kapangyarihan ng Diyos na magpatawad, ibinigay sa tao, sa anak ng tao. Ako pa'y pare, unang Huwebes ngayon, makasalanan ako. Baka sabihin pa rin, kilala ko yung father niya na. Pero ipinagkaloob sa tao ang absolusyon, ang pagpapatawad na galing sa Diyos. Sa mga pari, may kapangyarihan kaming magbigay ng kuwan. At pinapatawad na kayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito yung parusa mo, ito yung penance mo. Pinagkakaloob. Kaya, mabalik ako. Hayaan natin ang Diyos maging Diyos. Huwag natin ikahon. Matalino ka nga. Huwag mong ilagay sa iyong mga kategorya kung ano ang dapat na maging aksyon ng Diyos. Tumalima tayo sa Kanya. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, ipagtanggol mo kami sa posibleng Delta variant. Ang buhay natin, Panginoon, ginagalang kita, hindi ko naintindihan ang lahat, susunod ako sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang dalamhati ng simbahan at ng mundo. Tugon po natin, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan, naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng paipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway
maging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun inyong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun ang iyong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, San Junipero Serra, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilolahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang mga kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito mo'y maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng aking mga libro sa mahal na Birhing Maria. At kay San Jose, marami pa akong mga sinusulat. Tangkilikin po ninyo. Ito'y ukol sa buhay ng ating komunidad ng Puong Nazareno. At maraming salamat po sa inyong mga pagbati. Natapos ko na po ang aking tungkulin. 6 na taon ang ipinaubaya sa akin ng Panginoon para paglingkuran kayo. Natapos kahapon. At may bago tayong arsobispo, pinapaintulutan muna tayo magpatuloy hanggang kailan, hindi ko po alam sa kanyang kabaitan. Pero ako po'y nagpapasalamat, nagsama tayo. Yan po yung kontrata ko. Termino namin, tinatawag sa English tenure, 6 years. Natapos kahapon. Salamat po sa ating pagsasamahan at naway lumalim ang ating pananalig sa Kanya. Salamat po. Bukas po, unang Biyernes, ipagdasal natin ang mga deboto na darating bukas dito. Magdasal tayo para sa isa't isa. Salamat sa inyong mga pagtulong, cash contributions. Tuloy-tuloy po yung ating pagtulong sa panahon ng pandemya kahapon. 1 balikbayan box from California, USA. 1 box Lucky Me noodles. 2 boxes sardines. 2 boxes noodles. 5 sacks of rice, 25 kilos. 1,000 pieces face shield. And 5 boxes noodles. Pagpalain kayo ng Puong may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
Magsiupo muna po ang lahat para po sa maayos at madisiplinang paglabas ng ating simbahan.